no, pagbigyan natin ng reaksyon itong mga bagong issue ngayon mga pre about dito kay sa pagsisinungaling nitong si Sara Duterte. Kasi itinanggi niya daw po no na siya ay hindi daw bumisita dito kay Ramil Madriaga. Oo. So, grabe no. Araw-araw po nabubuhay itong si Sara Duterte sa kasinungalingan. Taong bayan po yung kanyang niluluko, pati sarili niya. Pero syempre, no, bigyan din natin ng reaksyon itong about dito. Kaya ito basahin natin. Ilang residente malapit sa Quezon Road nagkwento ng nasaksihan sa Cabral incident. So ito po, isa po ito sa tututukan natin ngayon mga pre. And syempre, no, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe sa live ngayon. Ayan. Supportan po natin ang Vengador. Ayan, ako po kahapon, no, meron po akong kaunting lagnat at Makati yung aking lalamunan. Buti na lang po ngayon, medyo nakabawi po tayo. Okay, so ito na nga, unahin po natin bigyan ng reaksyon itong about kay Banat Bay. Alam nyo ba? Yung Facebook page po ni Banat Bay ay burado na. Bakit po nabura? Ito po, pakita ko muna sa inyo. Ayan basahin muna natin to. Ito. Dutae yung nag-post niyan eh. Ayan kung mababasa niyo po dito, ayon sa kay Meta, we remove your page. We receive multiple reports that content on your page infringes third parties intellectual property. So alam niyo ba yung intellectual property, yung parang magnanakaw ka ng video tapos i-re-upload mo sa channel mo. So maraming violation siguro itong natanggap ni Bayad Bay. Hindi lang siguro intellectual, no? Kasi sa Facebook page kasi intellectual property. Sa YouTube channel naman copyright strike po yung tawag doon. Okay? So na-damage itong si Bayad Bay. At syempre na-detect yata ni Mita, na-detect ni Mita yung fake news nitong si Bayad Bay. Diba? Basahin po natin to. DDS yung nag-post ito eh. Ayon dito sa kanyang post sa yung caption, galing, hindi talaga patas lumaban ang mga bayaran ni BBM at mga NPA, bobo talaga, pati NPA, di marunong. At kakampwe, yakin ang mga puta, sige lang, kala nyo, sa FB lang meron. Pati sa YouTube, mabubura na yan, abangan nyo. Ayan ayon naman dito sa post na to, ito po, basahin po natin. Social media banat Bay tinanggal ni Meta dahil puro red tagging pinagagawa, kaya agad naman itong na-detect ni Meta AI. Sa madaling salita, ni-remove na ni Meta at na-report siya dahil sa puro kasinungalingan. Ayun, so maraming violation itong si Bayad Bay. Kasi kahit ako nga mga pre, sa akin Facebook page, pag may pagmumura doon, diba, may pagmumura at ka-fake newsan yung ginagawa mo, magkaka-violation ka po talaga. Diba? Kasi madidetect po yan ng AI. Tapos sabayan pa ng i-report ka pa dahil fake news ka nga, edi madadali ka. So, wala namang problema kung itong si Bayad Bay mag-ano lang, pe-Facebook siya na walang halong kasinungalingan, wala pong problema doon. Kaso, sinungaling diba? Sinungaling po si Bayad Bay, kaya ayun, nasampulan po ni Meta.
Kaya eto, kung titingnan natin dito, oh, intellectual property, kasalanan yan ni Bayad Bay. Bakit? Kumukuha ka ng video ng iba Tapos, nilalagay mo sa Facebook mo, bawal yun. Dapat original content lang yung ginagawa mo. Diba? Magnanakaw na nga yung amo nyo, magnanakaw ka pa ng content. Diba? Pati ba namang content na nakawin mo? Oh, ninanakaw mo, diba? So, nangyari. Oh, congratulations. Eto pa, hindi ka naman po i-report, kung wala kang kapalpakang ginawa, kung wala kang violation. Kasi eto kahit pa po i-report ka sa Facebook, pag ma-report ka ng maraming tao, i-review po yan ni Meta. Pag ni-review po ni Meta at napatunayang wala namang violation yung Facebook, hindi po yan mati-take down. Pero dahil na-report ka, napansin ka ni Meta, pag-check pa sa mga video mo, puro pagnanakaw yung ginagawa mo. Ang mangyayari dyan, shutdown talaga yung Facebook page. Diba? At deserve mo yan. Deserve mo yan, Bayad Bay, diba? Dapat lang. Ang yayabang nyo kasi, mga kupal naman kayo Diba? So, anyway, move tayo dito mga pre, no? May karugtong po. Dito na tayo kaya Ramil Madriaga at Sara Duterte, no? Pakinggan po natin yung kasinungalingan ni Sara Duterte. Diba? Wala talaga tayong aasahan dyan. Araw-araw pong nabubuhay sa kasinungalingan. Diba? Kasi imposible po na hindi mo kilala itong si Madriaga na bagman mo. Ito na po, panoorin po natin to. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may anuman siyang personal na kaugnayan kay Ramil Madriaga. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Vice Presidente ngayong umaga, sinabi nito na wala siyang anumang instruction dito at walang pagkakataon na binisita niya si Madriaga sa kulungan o kahit pa makausap man lamang ito. Wala kang kawala, Regador, kayo ay maganda, Regador, galit sa masama, Regador, ang sa inyo bebenga, Regador, wala kang kawala, Regador, kayo ay maganda, Regador, galit sa masama, Regador, ang sa inyo bebenga.